Isang taon matapos sa engrandeng kasal na gumulantang sa business world, naniniwala si Isabela Marquez Montefalco na nakamit niya na ang rurok ng kaligayahan sa piling ng bilyonaryong asawang si Owen at ng protektibong anak na si Luna. Ngunit ang paraiso ng kanilang mansyon ay yayanigin na isang tripleng biyaya. Isang maselan at mataas ang panganib na pagbubuntis sa triplets. Habang nakikipaglaban si Iza sa pisikal na kahinaan ng kanyang katawan, ang mga anino ng nakaraan ay muling susulpot mula sa dilim. Mag-aalyansa ang gahamang tiyahin ni Owen na si Victoria Montefalco at ang nagbabalik na karibal na si Katrina Alcantara upang pabagsakin ang Montefalco Group. Gamit ang laso ng media, peking eskandalo at psikolohikal na digmaan, target nilang wasakin ang emosyon na nagdadalang taong ina. Sa gitna ng unos, ang 7 taong gulang na si Luna ay tatayo bilang isang matapang at munting general upang maging unang linya ng depensa ng kanyang mama Iza. Kayang-kaya ba ni na Owen at Ate Luna na ipagtanggol ang kanilang tahanan o tuluyang mawawasak ng mga buwitre ang pamilyang binuo ng wagas na pag-ibig? Mula sa panulat ng Ayesha TV, tunghayan isang kwento ng tripleng sakripisyo, tripleng banta at tripleng himala na pupukaw sa puso ng bawat Filipino at OFW sa buong mundo. Ang barangyang mansyon ng mga Montefalco na dating binalot ng matinding kalamigan at nang walang katapusang pagwawala ng isang ulilang bata ay tuluyan ng naging paraiso sa nakalipas na isang taon. Mula nang tanggapin ni Isabela Marquez ang singsing at ang pangalan ni Owen Montefalco, ang bawat sulok ng dambuhalang tahanan ay napuno ng halakhak, musika at ng wagas na pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Ang pader na itinayo na 5 taong gulang na si Luna sa kanyang puso, tuluyan ng natibag ng kanyang mama Iza. Si Owen naman, panadating robot na sunod-sunod kung magtrabaho sa kumpanya, ay natuto ng umuwi ng maaga para sa pamilyang naghihintay sa kanya. Subalit isang umaga, bago pa man sumikat ng tuluyan ang araw sa pagitan ng mga mamahaling kurtina ng master's bedroom, ang katahimikan ay biglang nabasag. Hindi dahil sa tantrums, sa sigaw ng dahil doon, kundi sa sunod-sunod at marahas na tunog ng pagduwal mula sa banyo. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Owen. Kusang gumana ang kanyang instinct bilang isang asawa. Sa loob na 1 taong pagsasama, bihira niyang makita na magkasakit si Iza. Kaya naman nang makita ang kanyang asawa na nakaluhod sa tapat ng toilet bowl, ay maputla ang muka at nanginginig ang mga kamay habang pilit na sumusuka ay nagdulot na matinding kaba sa kanyang dibdib. "Iza, sweetie, what's wrong?" Nag-aalalang wika ni Owen. Agad siyang lumuhod sa tabi ng asawa. Marahang hinawakan ng mahaba nitong buhok upang hindi madamay at tinaplos ang likod nito gamit ang isa pang kamay. Muling dinluhong ng pagduwal si Iza, ngunit walang lumalabas kung hindi likodo lamang. Nang kumalma ang kanyang sikmura, dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ni Owen. Ang kanyang balat na dati malusog na kulay ay tila ba naging kasing putla ng papel. "Ayos lang ako, Owen," mahinang bulong ni Iza habang pinupunasan ng kanyang labi gamit ang tisyong iniabot ng asawa. Medyo umikot lang paningin ko. Baka dahil lang to sa pagod ko sa pag-ayos ng mga charity events para sa foundation nitong mga nakarang araw. "No, this isn't just normal exhaustion," mariing pagtutol ni Owen. Binuhat niya si Iza na napakarahan na parang isang babasaging kristal at inihiga ito pabalik sa kama. Agad niyang hinawakan ang noo nito upang tingnan kung may lagnat, subalit malamig ang balat ng asawa. 3 araw na itong nararanasan ni Iza. Nung isang araw, munti ka nang ma-out of balance habang nagtuturo ka kay Luna sa garden. "Hindi ako mapapakali. Dadalhin na kita sa ospital. Ngayon din?" "Owen, may board meeting ka sa Montefalco Group, 9:00 ng umaga," paalala ni Iza. Sinusubukan na bumangon, ngunit agad siyang pinigilan ng seryosong tingin ng bilyonaryo. "Kinansela ko na ang meeting. Walang mas mahalaga sa akin kaysa kalusugan mo, Iza. Kahit ang buong kumpanya kaya kong patigilan kung ang asawa ko ang nakaratay." May otoridad, ngunit puno ng lambing na sagot ni Owen. Di na nakipagtalo si Iza. Alam niya na kapag ang pagiging produktibo ng isang Owen Montefalco ang gumana, walang sino mang makapipigil dito. Sa loob lamang ng maikling oras,
Matapos tawagan ng kanyang family driver at maihabilin si Luna sa matatapat na kasambahay, mabilis silang nakarating sa pinakamagandang pribadong ospital sa Makati. Ang silid ng kanilang OB-GYN na si Dr. Alora Ramos ay tahimik. Nakahiga si Iza sa examination bed habang nilalagay ang malamig na gel sa kanyang tiyan para sa isang ultrasound. Hawak-hawak ni Owen ang kamay ni Iza, walang binitawang sandali habang ang kanyang mga paa ay at matay nakatitig sa monitor. Sa unang ilang segundo, seryoso lang ang mukha ng doktor habang ginagala ang transducer sa tiyan ng dalaga. Pagkatapos, biglang natigilan ang doktora. Nanlaki ang kanyang mga mata, lumapit sa monitor at may pinindot na ilang button upang i-zoom ang imahe. Naramdaman ni Iza ang biglaang pagsikip ng kanyang dibdib dahil sa pananahimik ng doktor. Ang kanyang background sa psychology ay nagdidikta sa kanya na basahin ang micro-expressions nito. At ang nakikita niyang pagkakagulat, Dr. Ramos, may problema po ba? Ang mga bata po ba? Nanginginig na tanong ni Iza. Tumingin ang doktora sa mag-asawa. Pagkatapos muling tumingin sa monitor na may kasamang malawak at hindi makapaniwalang ngiti. Walang problema, Mrs. Montefalco. Sa katunayan, sobra-sobra nga ang biyayang binigay sa inyo, wika ng doktor habang tinuturo ang monitor. Tingnan ninyo ang maliliit na hugis na to. Owen, Iza, look closely. Hindi lang iisa ang tibok ng puso na naririnig ko, hindi rin dalawa. What do you mean, Doc? Naguguluhang tanong ni Owen habang mas lalo pang lumalapit sa screen. May 3 gestational sacs at may 3 malilinaw na tibok ng puso. Iza, you are pregnant with triplets. Deklarasyon ng doktor. Tila huminto ang mundo sa loob ng silid. Napabitaw si Owen sa kamay ni Iza. Napahawak sa kanyang sariling ulo, hindi makapaniwala sa narinig. Si Iza naman napaluha na lamang habang nakatitig sa monitor. 3 maliliit na bituin sa loob ng kanyang sinapupunan. Triplets, bulong ni Owen, bago tuluyang mapaluhod sa gilid ng kama ni Iza. Hinalikan niya ang kamay ng asawa habang ang sarili niyang mga mata basang-basa ng luha sa labis na katuwaan. 3 sanggol, Iza. 3 regalo mula kay Christina mula sa langit. Magiging 5 na tayo? Gayon pa man, unti-unti, seryosong humarap si Dr. Ramos sa kanila matapos ibigay ang tissue kay Iza. Bago ang lahat ng selebrasyon, gusto kong maging tapat sa inyo. Ang pagdadalang tao sa 3 sanggol ng sabay-sabay ay tinuturing na high-risk pregnancy. Magiging napakasela ng mga susunod na buwan para sa iyo, Iza. Mas matindi ang mararanasan mong morning sickness. Mas mabilis kang mapapagod at kailangan mo ng literal na bed rest sa mga susunod na linggo. Bawal ang stress. Tumingin ang doktor kay Owen. Owen, alam ng lahat kung sino mga Montefalco. Kapag nalaman ng publiko at ng media na nagdadalang taong asawa mo ng triplets, dudumugin kayo. At sa mundo ng negosyo, alam natin, hindi lahat ay matutuwa sa pagdami ng tagapagmana mo. Protektahan mo ang asawa mo mula sa kahit anong uri ng stress o pagbabanta. Huminga ng malalim si Owen habang ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang saya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas at mapanganib na determinasyon. Inayos niya ang pagkakahiga ni Iza, hinaplos ang mukha nito. Walang sino mang makakalapit sa asawa ko at mga anak ko, mariing sumpa ni Owen. Pagtatanggol ko sila kahit anong mangyari. Hindi nila alam habang papalabas sila ng ospital, bitbit ang unang kopya ng ultrasound triplets, ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Isabella ay nagsisimula na palang makarating sa mga taong matagal nang naghihintay sa dilim upang pabagsakin ang pamilya Montefalco. Ang bagong yugto ng kanilang buhay ay hindi lang magdadala ng matinding biyaya, kundi magiging metsa na isang malaking digmaan laban sa mga kalaban ng nakaraan at kasalukuyan. Nang makabalik ang sasakyan ni Owen at Iza sa mansyon, sinalubong sila na isang pamilya na init ng tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng halo-halong kaba at pananabik sa dibdib ng mag-asawa. Pagkababa pa lamang ng sasakyan, agad inanalayan ni Owen ang siko ni Iza na tila babawat hakbang ng asawa sa semento maaaring magdulot ng panganib.
Owen, ang OA mo naman. Kaya ko namang maglakad. Natatawang saway ni Iza habang dahan-dahan pumapasok sa malawak na sala. Sabi ng doktor, bed rest at dobleng pag-iingat. Mula ngayon ako ang magiging personal bodyguard mo. Seryoso namang sagot ng bilyonaryo. Bagamat may malambing ng ngiti sa kanyang mga labi. Mama, Papa! Isang matinis at masayang boses ang umalingaw mula sa engranding hagdanan. Patakbong bumaba ang 5 taong gulang na si Luna. Bitbit ang kanyang paboritong drawing book at ilang makukulay na krayola. Mula nang maging opisyal na ina niya si Iza, tuluyan nang nagbago ang bata. Wala nang madilim na mukha, napalitan na to ng sigla at walang katapusang lambing. Luna, huwag kang tatakbo, baka madapa ka, paalala ni Iza habang dahan-dahang lumuluhod upang salubungin ang anak. Ngunit bago pa man makalapit si Luna para yumakap sa leeg ni Iza tulad ng dati, mabilis na humarang si Owen sa pagitan ng dalawa at marahang binuhat si Luna. Papa, bakit mo ko binuhat? I want to hug Mama, reklamo ng bata habang nakapulupot ang kanyang maliliit na labi at bahagyang pumapalag sa bisig ng ama. Ang kanyang pagiging moody at sumilip ng bahagya, ngunit alam naman ni Owen kung paano ito hahawakan ngayon. Luna, may napakahalagang sorpresa si Mama sa'yo, kaya kailangan natin maging maingat muna ngayon. Malambing na paliwanag ni Owen habang binababa ang anak sa malambot na sofa. Umuwi siya sa tabi upang bigyan daan si Iza na marahang umupo sa tabi ng bata. Tumingin si Luna kay Iza. Ang kanyang malaking mata ay puno ng pagtataka at kuryosidad. Sorpresa? Ano po yun, Mama? May bago po ba akong laruan? Hinawakan ni Iza ang maliit na kamay ni Luna at dahan-dahan tong ipinatong sa kanyang tiyan na sa ngayon ay patag pa rin. Luna, tanda mo ba nung nagdasal tayo na sana magkaroon ka ng kalaro dito sa mansyon? Mabilis tumango ang bata. Opo, sabi ko kay Jesus gusto ko ng baby brother o baby sister para may kalaro ako ng mga dolls and blocks. Ngumiti si Iza habang may luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil sa labis na katuwaan. Dinala na ni Jesus ang sagot sa panalangin mo. Luna, may baby na sa loob ng tiyan ni Mama at hindi lang isa, kung hindi 3 sila. Magiging ate ka ng triplets? Nanlaki ang malalaki ng mata ni Luna. Sandaritong natigilan na tila ba pinoproseso ang kanyang maliit na utak ang salitang triplets. Tumingin siya kay Iza, pagkatapos ay kay Owen at muling binalik ang tingin sa kanya ng kanyang ina. 3 babies? Bulong ni Luna. Oo, sweetie. 3 maliliit na kapatid, sagot ni Owen. Biglang tumalon si Luna mula sa sofa. Ngunit sa halip magwala sa galit, tulad ng kinatatakutan ng mga katulong noon, sumigaw ito sa galak. Yehey! 3 babies! Ako ang magiging pinakamalakas na ate sa buong mundo. Mabilis siyang lumapit kay Iza at napakarahang dinikit ang kanyang pisngi sa tiyan ng ina. Huwag kang mag-alala mga baby, si Ate Luna to. Ako magbabantay sa inyo. Kapag may nang-away sa inyo o kay Mama, palalayasin ko sila at ipapakuusap ko kay Papa sa opisina. Natawa ng malakas si Owen at niyakap ang kanyang mag-asawa at anak. Ang pagiging overprotective ni Luna ay natural na lumabas. Isang katangi ang labis na nagpapagaan sa loob ni Iza. Alam niya sa kabila ng pagiging masela ng kanyang pagbubuntis, may isang munting general siya na handang magtanggol sa kanya sa loob ng mansyon. Habang nagtatawanan ang pamilya sa loob ng sala, sa labas naman ng matayog na bakal na gate ng mansyon ng mga Montefalco, isang marangyang sasakyan na kulay pilak ang dahan-dahan na huminto. Ang mga bintana nito ay madilim, sapat upang hindi makita ng mga gwardya ang mga taong nasa loob. Sa backseat nakaupo ang isang matandang babae na may sopistikadang ayos, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Siya si Victoria Montefalco, ang tiyahin ni Owen na matagal nang natapon sa labas ng bansa dahil sa tangkang paglipat ng mga kopondo ng kumpanya noon. Kasama niya sa loob ng kotse ang isang babaeng pamilyar na pamilyar sa nakaraan ni Iza at Owen, si Katrina Alcantara. Tingnan mo sila, Tita Victoria, gigil na wika ni Katrina habang nakatingin sa CCTV feed ng mansyon na nakuha ng kanilang espiya sa loob.
Ang yaya na yan, reyna na ngayon ng mansyon. At narinig ko sa aking source sa ospital, buntis siya at triplets ang dinadala niya. Naningkit ang mga mata ni Victoria. Ang kanyang mga daliri na may mamahaling singsing ay mahigpit na nakahawak sa kanyang leather bag. Triplets? Ibig sabihin, mas lalong hihigpit ang hawak ng babaeng yan sa yaman at pangalan ng mga Montefalco. Hindi ko hahayaang ang mga anak ng isang hamak na katulong ang magmamana ng imperyong ako ang nagpatayo kasama ng tatay ni Owen. Tumingin si Victoria kay Katrina. Isang nakapaninindig balahibong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan natin silang mag-celebrate ngayon, Katrina, dahil bukas formal akong babalik sa Montefalco Group bilang board member at sisiguraduhin kong ang pagbubuntis ng yaya na yan ang magiging simula ng pagbagsak ng perpektong pamilya ni Owen. Ang sumunod na Lunes ay nagsimula sa isang hindi pamilyar na tensyon sa loob ng central office ng Montefalco Group sa Makati. Bilang pansamantalang nakaluklok sa pwesto upang gabayan ng malaking transaksyon, maagang pumasok si Owen. Subalit bago pa niya matapos pirmahan ng mga papeles sa kanyang lamesa, marahas na bumukas ang pinto ng kanyang boardroom. Nilawanan na isang figura na matagal lang hindi nakatakip sa sahig ng kumpanya. Si Victoria Montefalco, nakataas ang noo nito, balot ng mamahaling itim na terno at mayroong bitbit na aura na tila ba siya ang may-ari ng buong gusali. Sa kanyang likuran ay nakabuntot ang dalawang abogado at si Katrina Alcantara na may mapang-uring ngiti sa mga labi. Nabitawan ni Owen ang kanyang panulat, bagyang sumikip ang kanyang panga, ngunit pinanatili niya ang malamig at kalkuladong mukha ng isang bilyonaryo. Tita Victoria, malamig na bati ni Owen habang sumasandal sa kanyang executive chair. Walang pasabi ang pagdalaw mo at kung di ako nagkakamali, ang pagkakatanggal mo sa board 2 taon na ang nakararaan ay nangangahulugang wala ka ng legal na karapatan na pumasok pa sa pribadong opisina ko. Natawa ng bahagya si Victoria. Isang tunog na walang bakas ng saya, kung hindi, purong panghahamak. Lumapit siya at marahas na ibinaba ang isang makapal na folder sa tapat ni Owen. Wag mo kong madadaan sa batas mo, Owen. Binili kita ng 15% ng shares ng mga Alcantara nitong nakaraang buwan. Ibig sabihin, hawak ko na ang natitirang pinakamalaking boto sa labas ng pamilya mo. Formal akong nagbabalik bilang board member ng kumpanyang ito. Nakangiting saad ni Victoria bago sumulyap kay Katrina na ngayon nakaupo na sa sofa ng opisina. At narinig ko ang pinakabagong balita. Ang dating yaya na ginawa mong asawa, buntis, at 3 anak pa ang balak ilabas. Tumayo si Owen. Ang kanyang tinig ay nagatid ng biglang panlalamig sa buong silid. Lumapit siya kay Victoria ng may mapanganib na otoridad. Nabitawan ni Owen ang kanyang panulat, bahagyang sumikip ang kanyang panga. Ngunit pinanatili niya ang malamig at kalkuladong mukha ng isang bilyonaryo. Tita Victoria, malamig na bati ni Owen habang sumasandal sa kanyang executive chair. Walang pasabi ang pagdalaw mo at kung hindi ako nagkakamali, ang pagkakatanggal mo sa board 2 taon ang nangangahulugan ay nangangahulugang wala ka ng legal na karapatan na pumasok sa pribadong opisina ko. Natawa ng bahagya si Victoria, isang tunog na walang bakas ng saya kung hindi purong panghahamak. Lumapit siya, marahas na binaba isang makapal na folder sa tapat ni Owen. Huwag mo kong madadaan sa batas mo, Owen. Binili ko ang 15% ng shares ng mga Alcantara nitong nakaraang buwan. Ibig sabihin, hawak ko ang natitirang pinakamalaking boto sa labas ng pamilya mo. Formal akong nagbabalik bilang board member ng kumpanyang ito. Nakangiting saad ni Victoria bago sumulyap kay Katrina na ngayon nakaupo na sa sofa ng opisina. At narinig ko rin ang pinakabagong balita. Ang dating yaya na ginawa mong asawa buntis at 3 pa ang balak ilabas. Tumayo si Owen. Ang kanyang tindig ay naghatid ng biglaang panlalamig sa buong silid. Lumapit siya kay Victoria ng may mapanganib na otoridad. Huwag mong madamay-damay ang asawa ko sa usapang to, Victoria. Kung nandito ka para sa negosyo,
manatili tayo sa negosyo, pero oras na gamitin mo ang pangalan ni Isabela o ng mga anak ko para sa mga laro mo, sisiguraduhin kong ang natitirang shares mo magiging basurang papel sa merkado. Mariing babala ni Owen. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matapang, Owen. Hamon ni Victoria bago tumalikod at sanyasan si Katrina na sumunod sa kanya. Ang isang kumpanyang pinapatakbo na isang lalaking kontrolado ng emosyon at ng isang katulong ay madaling buwagin. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Montefalco, walang kamalay-malay si Iza sa nangyayari sa Makati. Nakaupo siya sa malambot na recliner sa sala, hawak ang isang tasa ng gatas, habang pinapanood si Luna na abalang nag-aayos ng mga unan sa paligid niya. Mama, dyan ka lang po. Sabi ni Papa, bawal ka pong mapagod. Utos ng 5 taong gulang na bata habang pinapagpagana isa pang maliit na unan para sa likod ni Iza. Luna, ang dami na nitong unan. Di na ako makagalaw. Natatawang wika ni Iza habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Subalit, sa loob-loob lamang niya, nakaramdam siya ng banayad na pagduduwal. Isang paalala ng doktor na nagsisimula sa mahirap na bahagi ng kanyang pagbubuntis. Biglang tumunog ang doorbell ng mansyon. Agad na tumayo si Luna. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Ang kanyang instinct bilang protektibong ate at tagapagbantay ng bahay ang agad na gumana. Sino po yan? Tanong ni Luna sa intercom gamit ang boses na tila ba isa siyang maliit na gwardya. Isang pamilyar at naunang boses na isang katulong ang sumagot mula sa gate. Ma'am Iza, may nagpapadala po na isang malaking bouquet ng bulaklak at kahon. Galing daw po sa isang nagngangalang Victoria Montefalco. Napatayo si Iza sa kanyang upuan nang narinig ang pangalan ng tiyahin ni Owen. Alam niya mula sa mga kwento ng asawa na ang babaeng to ang nagtagkang sumira sa pamilya noon. Bago pa man makapagsalita si Iza, si Luna na ang humawak sa intercom. Sabihin mo sa kanila, hindi namin kailangan ng bulaklak. Ibalik mo yan sa kanila. Bad ang pangalan na yan, sabi ni Papa, sigaw ng bata. Nang ipasok pa rin ng katulong ang kahon dahil iniwan lang to sa tapat ng gate, mabilis na lumapit si Luna. Binuksan niya ang kahon sa sala at tumambad ang isang kulay itim na korona ng patay na may nakasulat na, "Welcome back to reality, Isabela." Napahawak si Iza sa kanyang tiyan, naramdaman ng biglang kaba at stress na pilit iniiwasan. Ngunit si Luna sa halip na matakot, galit na kinuha ang gunting sa tabi at sinira ang ribbon ng korona. "Huwag kang matatakot, Mama," wika ni Luna, habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Iza at tumitingin sa pintuan. "Nandito si Ate Luna. Hindi ko hayaang saktan nila ang mga babies natin." Ang anino ng mga kalaban ay tuluyan ng pumasok sa kanilang bakuran at ang unang banta ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kapayapaang matagal nilang iniingatan. Di nag-aksaya ng panahon si Victoria Montefalco. 2 oras matapos ipadala ang pananakot sa mansyon, formal siyang nagpatawag ng isang emergency board meeting sa Montefalco Group. Bilang may hawak ng 15% ng shares, may legal na karapatan siyang gawin to kahit pa mariintong tinutulan ng sekretary ni Owen. Nang pumasok si Owen sa boardroom, abot-abot ang tensyon sa loob ng silid. Nakaupo ang matatandang board member sa mahabang lamesa at sa dulo nito ay nakangiting nakaupo si Victoria, katabi si Katrina Alcantara na nagsisilbing kanyang personal advisor. "Anong kahulugan nito, Victoria?" Malamig na tanong ni Owen habang nananatiling nakatayo sa tapat ng lamesa. Ang kanyang aura ay sapat na para patahimikan ng ilang board members, ngunit hindi ang kanyang tiyahin. "Maupo ka muna, aking pamangkin," nakangising tugon ni Victoria. Sumanya siya kay Katrina na ilabas ang mga kapal na dokumento at ipamahagi ito sa bawat miyembro ng board. Nang buksan ng mga board members ang folder, nagkaroon ng mahinang bulong-bulungan. Ang mga nandun ay kopya ng mga bank transfers ng foundation na pinapatakbo ni Iza, kasama ng mga resibo ng malalaking halagang nilipat mula sa pribadong account ni Owen patungo sa pamilya Marquez sa Leyte. "Mga ginoo at ginang ng board," pagsisimula ni Victoria, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang katatagan ng ating kumpanya.
Noong mga nakaraang buwan, napansin natin na mas marami ang oras ni Owen sa labas ng opisina at ngayon nakikita natin ang malinaw na pag-aabuso sa pondo. Ang dating yayang pinakasala ni Owen, unti-unti nilulustay ang pera ng aking pamangkin para buhay ng kanyang pamilya sa probinsya. Isang high-risk pregnancy ng triplets o isang planadong paraan upang tuluyang makontrol ang yaman ng mga Montefalco. Gusto mo bang mawalan ng dila, Victoria? Mariing bulyaw ni Owen habang marahas na tinatama ang kanyang dalawang kamao sa lamesa. Nanlaki ang mata ng mga board members sa pambihirang galit na pinakita ng bilyonaryo. Ang perang nilipat ko sa Leyte ay personal kong pera at walang kinalaman ng pondo ng Montefalco Group dito. Ang Foundation ni Isabela ay may malinis na audit. Personal na pera o hindi, Owen, ang reputasyon ng kumpanyang nakatiga dito. Sabat ni Katrina nang may mapang rinig na tingin. Ang mga chismis sa business circles nagsisimula na. Ang CEO ng Montefalco Group pinatakbo na isang hamak na katulong na ginagamit ng kanyang pagbubuntis para sa pera. Kapag bumagsak ang tiwala ng mga investors dahil sa isyong to, babagsak ang stocks natin. Tumingin si Victoria sa mga board members. Kaya naman, formal kong inihahain ang mosyon na pansamantalang alisin si Owen sa posisyon bilang aktibong CEO habang di pa natatapos ang maselang pagbubuntis ng kanyang asawa. Kailangan natin ng pinuno na ang utak nasa negosyo, hindi sa kama ng isang yaya. Naging magulo ang boardroom. Bagaman takot ang board kay Owen, ang takot na bumaba ang halaga ng kanilang shares unti-unting nagbabago sa pananaw ng ilan. Naiwang nakakuyom ang mga kamao ni Owen. Alam niya ang unang banta ni na Victoria at Katrina ay hindi lang simpleng paninira. Ito'y isang direktang pag-atake sa dignidad ng kanyang asawa upang tuluyang mabuwag ang kanyang hawak na kumpanya. Nais mo bang ipagpatuloy natin ang pagiging masela ng pagbubuntis para malaman kung paano makaapekto ang balitang to sa kalusugan ni Iza habang dahan-dahang pinahihirapan ng tatlong sanggol sa sinapupunan? Ang tensyon mula sa boardroom ng Montefalco Group pilit tinatago ni Owen pag uwi sa mansyon. Subalit ang bigat ng kanyang aura ay hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ni Iza. Gayunman, mas malaking hamon ang kasalukuyang kinakaharap ng mag-asawa sa loob ng kanilang sariling silid. Pumasok na si Iza sa kanyang ikalawang buwan ng pagbubuntis at ang babala ni Dr. Ramos ay tuluyan ng nagkatotoo. Ang pagdadalang tao sa triplets ay hindi biro. Halos gabi-gabi di makatulog ang dalaga dahil sa matinding kirot sa kanyang balakang at ang walang katapusang pagsusuka na nagpapahina sa kanyang buong katawan. Owen, nangihinang tawag ni Iza isang madaling araw. Agad na nagising si Owen na kahit pagod mula sa pakikipaggera sa board members ay nananatiling alerto sa bawat galaw ng asawa. Nandito ako, sweetie. Anong masakit? Nilalamig ka ba? Ang tiyan ko parang humihigpit. Umiiyak na bulong ni Iza habang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kumot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis kahit malamig ang aircon. Binalot na matinding takot ang bilyonaryo. Agad niyang binuhat si Iza upang iayos ang posisyon nito at nilagyan ng malalambot na una ng ilalim ng kanyang mga binti. Katulad ng tinuro sa kanila ng kanilang therapist, kumuha siya ng malamig na basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ng noon ng asawa. Habang ang isa niyang kamay, marahang hinahaplos ang tiyan nito upang maghatid ng init at kalmado. Shhh! Tanda, Iza. Nandito si Papa, kakayahan niyo ng mga babies. Malambing na bulong ni Owen, bagaman ang sariling puso tila sasabog sa kaba. Pinatong niya ang kanyang noo sa noo ni Iza, binabahagi ang kanyang lakas. Hindi kita iiwan, sweetie. Kung kailangan dito lang ako sa tabi mo araw-araw, gagawin ko. Habang pilit pinatutulog ni Owen ang asawa, isang maliit na kaluskos ang narinig nila sa may pintuan. Nang lingunin ni Owen, nakatayo doon si Luna, yakap-yakap ang kanyang paboritong stuffed bear. Puno ng pag-aalala ang malalaking mata ng bata habang nakatingin sa nahihirapang ina. Dahan-dahan lumapit ang 5 taong gulang na bata at umiyak sa kama, tinitiyak na hindi matatamaan ang tiyan ni Iza. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang mama Iza. Mama, may masakit po ba? Bulong ni Luna habang pilit pinipigilan ang sarili na maiyak upang maging matatag. Sabi ko po sa mga babies kanina, wag po silang maglilikot para hindi masaktan si Mama. Ate Luna is here po.
Nang idilat ni Iza ang kanyang mga mata at makita ang mag-ama na nagtutulungan upang alagaan siya, tila ba unti-unti nawala ang kirot sa kanyang katawan. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya ang nagsisilbing pinakamabisang gamot laban sa pisikal na hirap ng kanyang maselang pagbubuntis. Ngunit habang nagpapalakas si Iza sa loob ng mansyon, ang bagyong binuo ni na Victoria at Katrina sa labas mas lalong lumalakas. Alam ni Owen na habang humihina ang katawan ng kanyang asawa dahil sa triplets, kailangan niyang maging mas matalas dahil ang sunod na hakbang ng mga kalaban ay direktang tatama sa pinakamahihinang bahagi ng kanyang buhay. Habang ang mansyon ng mga Montefalco ay abala sa pag-aalaga sa maselang kondisyon ni Iza, isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City ang naging pugad na isang madilim na sabwatan. Sa gitna ng marangyang silid na napapalamutian ng mamahaling alak at mga blueprint ng kumpanya, magkaharap na nakaupo si na Victoria Montefalco at Katrina Alcantara. Hindi sapat ang ginawa natin sa boredom, Tita Victoria. Inis na wika ni Katrina habang marahas na inikot ang alak sa kanyang baso. Masyadong matigas si Owen. Handa niyang kalabanin ng buong board para lang protektahan ang yaya na yan. Kung pansamantalang pangtanggal lang sa posisyon ang hahabulin natin, makakagawa siya ng paraan para makabalik gamit ang kanyang mga tapat na kaalyado. Naringkit ang mga mata ni Victoria. Ang kanyang matatalas na kuko ay dahan-dahan kumatok sa lamesa. Alam ko, Katrina, si Owen ay pinalaki ng aking kapatid na may utak bakal pagdating sa negosyo. Ngunit tulad ng lahat ng lalaki, meron siyang isang kahinaan, isang Achilles heel na kapag tinamaan mo, kusang magpapaluhod sa kanya. Ang kanyang pamilya? Nakangising dugtong ni Katrina. Eksakto! Tugon ni Victoria na may kasamang malamig na tawa. Partikular ang babaeng yan at ang triplets na dinadala niya. Ayon sa aking espiya sa loob ng mansyon, halos di na makabangon si Isabella sa labis na sela ng pagbubuntis. Konting stress na lang, konting yugug na lang sa kanyang kaisipan at ang kanyang katawan mismo ang susuko. Nilapag ni Victoria ang isang maliit na voice recorder sa lamesa. Bukas ang taunang gala night ng Montefalco Group. Obligado si Owen na dumalo bilang mukha ng kumpanya at sisiguraduhin nating makakarating kay Isabella ang isang palitang magpapabagsak sa kanyang tiwala sa kanyang asawa. Anong plano natin, tita? Tanong ni Katrina. Ang mga mata ay nag-aalab sa inggit at paghihiganti. Gagamitin natin ang media. Gagawa tayo na eksena sa gala night kung saan lalabas na ikaw at si Owen ay muling nagkakalapit para sa kapakanan ng kumpanya, habang ang asawa niya ay nakakulong sa mansyon sa kawalan ng klase at estado. Paliwanag ni Victoria. Ipapadala natin ang live feed at ang mga manipulated na larawan direkta sa pribadong telepono ni Isabella. Kapag umatake ang kanyang anxiety, ang triplet sa sinapupunan niya ang unang maaapektuhan. At kapag nawala ang mga tagapagmana, mawawalan din ng lakas si Owen. Ang alyansa ng dalawang kalaban ay tuluyan ng naglatag ng isang bitag. Isang psikolohikal na digmaan na hindi gagamitan ng dahas, kundi ng mga salita at laso na kayang pumatay sa puso na isang nagdadalang taong ina. Habang papalapit ang gabi ng engrandeng taunang gala night ng kumpanya, naging doble ang seguridad sa labas ng mansyon ng mga Montefalco. Subalit ang totoong panganib hindi laging nanggagaling sa labas gamit ang dahas. Kung minsan ito'y dahan-dahang gumagapang sa loob sa anyo na isang mapandinlang na regalo. Isang hapon, habang si Owen ay nasa isang huling pagpupulong, si Isa naman natutulog sa itaas sa tindi ng morning sickness, isang delivery personnel ang nag-abot na isang malaking basket ng prutas at mga mamahaling tsokolate sa mga gwardiya sa gate. Ang nakalagay sa card mula sa mga tapat na kaibigan ng Montefalco Group. Dinala ng bagong kasambahay ang basket sa sala nang walang kamalay-malay sa laso na nakatago sa loob nito. Ngunit bago pa man to mailapag sa lamesa, mabilis humarang ang 5 taong gulang na si Luna. Suot ang kanyang paboritong pink na vest, may hawak na maliit na plastic na espada, ang bata ay parang isang munting general na nagbabantay sa kanyang nasasakupan. "Stop!" Mariing utos ni Luna habang tinuturo ang basket gamit ng kanyang laruan. Sabi ni Papa, lahat ng pumapasok na box at basket, kailangan i-check ko muna bago makita ni Mama.
Pasensya na po, Little Ma'am Luna. Galing daw po to sa mga kaibigan ni Sir Owen. Paliwanag ng kasambahay. Naningkit ang malalaking mata ni Luna. Isang ugaling nakuha niya mismo sa kanyang ama kapag nagsisimula ng maghinala. Lumapit ang bata, maingat tiningnan ng basket. Dahil sa likas na katalinuhan at pagiging mapagmatsyag, napansin niya ang kakaibang kulay pilak na bagay na nakasingit sa pagitan ng mamahaling ubas. Isang envelope na may tatak ng Alcantara Holdings at maliit na voice recorder na nakadikit sa ilalim. Aha! Sabi ko na nga ba eh. May mga buitre na naman. Sigaw ni Luna. Mabilis sinablot ang envelope at ang recorder bago pa man to makita ng sino man. Dalhin mo yan sa kusina at huwag mong sasabihin kay mama. Patakbong umakyat si Luna sa sariling kwarto at binalagbag ang pinto. Nanginginig ang maliit niyang kamay habang pinipindot ang play button ng recorder. Ang boses ni Katrina Alcantara ang umalingaw-ngaw sa salid. Hi, Isabella. Siguro habang naririnig mo to, nahihirapan ka ng huminga dyan sa mansyon. Alam mo ba kung nasa ng asawa mo ngayon? Kasama ko siya. At bukas sa gala night, ipapaalala ko sa buong mundo kung sinong totoong bagay sa tabi ng isang Montefalco at hindi yun isang yayang katulad mo. Panoorin mo ang balita bukas. Baka doon mo makita ang totoong mukha ng asawa mo. Nangilid ang luha sa mata ni Luna sa tindi ng galit. Naalala niya paano umiyak ang kanyang mama Iza noong mga nakarang araw dahil sa sakit ng tiyan. Alam ng bata, pag narinig to ng kanyang ina, lalo tong magkakasakit. Hinding-hindi ko hahayaang saktan niyong mama ko at ang mga babies. Mariing bulong ni Luna habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang recorder, nilapag ito sa sahig, at buong lakas tinakpan gamit ang kanyang sapatos hanggang madurog ang plastik at mga piyesa nito. Pagkatapos kinuhang envelope na naglalaman ng mga peking larawan ni Owen at Katrina ng magkasama at isa-isa tong pinunit ng pino hanggang maging maliliit na piraso na parang confetti. Nang bumukas ang pinto at niluwa doon si Owen na kararating lang mula sa opisina, dinatnan niya ang anak na hinihingal sa gitna ng mga pinunit na papel. Luna, sweetie, anong nangyayari dito? Takang talong ni Owen habang lumuluhod upang yakapin ang anak. Yumakap ng mahigpit si Luna sa leeg ng kanyang ama, ang boses puno ng determinasyon. Papa, tinangka na namang sakta na masamang babae si Mama, pero wag kang mag-alala. Dinurog ko na ang boses niya. Pero bukas sa gala night, kailangan mo maging superhero, Papa. Protektahan mo si Mama sa harap ng lahat ng masasamang tao. Naintindihan ni Owen lahat na makita ang logo ng mga Alcantara sa sahig. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo habang hinahaplos ang buhok ng matapang niyang anak. Makakaasa ka, Ate Luna. Bukas tatapusin natin ang larong ito. Dumating ang gabi ng taunang gala night ng Montefalco Group. Ang Grand Ballroom na isang sikat na 5 bentang hotel sa Taguig na puno ng ningning ng mga kristal na chandelier, mamahaling alahas at pinakamamalaking pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Lahat nakabihis ng mararangyang terno at gown. Ngunit sa likod ng maragyang tagbong ito, may isang madilim na bitag ang nakahanda. Si Owen, maagang dumating. Suot ng isang pasadyang itim na tuxedo, ang aura niya bilang nag-iisang bilyonaryong tagapagmana ay sapat upang kabahan ang sinumang tumingin sa kanya. Gayunman, sa kabila ng kanyang malamig na mukha, ang isip niya'y nananatili sa mansyon kung saan naiwan ang asawang si Iza na kasalukuyang nagpapalakas dahil sa masela nitong pagbubuntis. Owen, aking pamangkin. Isang matamis ngunit mapang-uring boses ang sumalubong sa kanya mula sa likuran. Nang lingonin niya to, nakatayo doon si Victoria Montefalco, kasama ni Katrina Alcantara na nakasuot ng isang matitingkad na pulang gown na humahapit sa kanyang katawan. Sadya niyang pinili ang pagkakataong yon kung kailan nakatutok sa kanila ang mga lente ng kamera ng iba't ibang business media. Tita Victoria, malamig na bati ni Owen. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Napakalungkot naman na wala sa tabi mo ang iyong Reyna Patutsada ni Katrina habang pilit lumalapit sa gilid ni Owen upang magmukha silang magkasama sa paningin ng mga photographer. Sa bagay, ang isang gala night tulad nito nangangailangan ng matataas na klase at edukasyon. Baka masyadong mabigat ang atmosfera nito para sa isang dating kasambahay.
Hindi sumagot si Owen, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling nakatitig sa kanila na parang isang leon na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Sa saktong sandaling yon, ayon sa plano na Victoria at mga bayang reporter, sabay-sabay na nagpalabas ng mga live online articles at malisyosong blind items sa social media. Ang bilyonaryong si Owen Montefalco muling nakikitang kasama ng dating katipan habang ang asawa'y nakakulong sa mansyon. Pinadala rin ng kanilang espiya ang live link ng mga larawang to direkta sa pribadong telepono ni Iza sa mansyon. Layunin nilang atakihin ang emosyon na nagdadalang taong ina upang magdulot to ng matinding stress na maaaring magpahamak sa triplets. Ngunit hindi nila alam sa loob ng mansyon, habang nakaupo si Iza sa kama at hawak ang nag-vibrate niyang telepono, mabilis inagaw ni Luna ang device mula sa kamay ng kanyang ina. "Mama, bawal po ang phone," sabi ni Papa. "Manood na lang po tayo ng cartoons." Sigaw na 5 taong gulang na bata habang mabilis pinindot ang power button para patayin ang cellphone. Tumingin si Luna kay Iza na may kasamang wagas na tiwala. "Huwag kang makikinig sa kanila, Mama. Alam ko po si Papa ay isang superhero. Tuturuan niya ng leksyon ng mga bad girls." Samantala, pabalik sa gala, lalong lumawak ang ngiti ni Victoria na mapansing nagbubulungan ang mga tao sa paligid dahil sa kumakalat na balita sa internet. Humarap siya sa mga mamamahayag, may hawak na mikropono. "Gusto ko lang pong linawin sa publiko." Paarting pahayag ni Victoria sa harap ng kamera. Ang Montefalco Group ay nangangailangan ng katatagan at ang presensya ni Katrina Alcantara sa tabi ng aking pamangkin ngayong gabi ay patunay lamang na ang totoong legacy ng kumpanya hindi basta-basta mapapalitan ng kung sino lang. Kumislap ang mga flash ng kamera. Akala ni na Katrina at Victoria tuluyan na nilang nakontrol ang gabi. Subalit bago pa makakbang si Katrina para tuluyan na humawak sa braso ni Owen, isang matigas at mariing boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom mula sa sound system. "Tapos na ba ang palabas ninyo?" wika ni Owen. Lumingon ang lahat sa bilyonaryo na ngayon ay dahan-dahang naglalakad patungo sa podium kung saan naroroon ang pangunahing mikropono ng entablado. Ang bitag na inihanda ng mga kalaban para sa gabi, unti-unting umurong patungo sa kanilang sariling mga leeg. Ang buong Grand Ballroom nabalot na nakabibinging katahimikan habang nakatayo si Owen sa tapat ng mikropono. Ang kanyang tindig matigas at ang kanyang mga matay direktang nakatitig kina Victoria at Katrina na ngayon unti-unting nakakaramdam ng hindi pamilyar na kaba. Nitong mga nakarang araw, pagsisimula ni Owen, ang baritono niyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Maraming maruruming kwento ang pilit pinapakain ng ilang tao sa media. Mga kwento na naglalayong sirain ang reputasyon ng aking asawa, si Isabella. Sumanya si Owen sa tech booth sa likod. Sa isang saglit, ang dambuhalang LED screen sa entablado na dapat nagpapakita ng logo ng kumpanya ay nagbago. Tumambad doon ang mga screenshot ng bank accounts ni Victoria, ang mga tunay ng pagbili nito ng peking media mileage at ang mismong audio recording na kinuha mula sa winasak na recorder sa mansyon na pinadala ng kanyang mga IT experts matapos itong ma-recover ang data chip. Ang boses ni Katrina ay nagbabanta kay Iza. Narinig ng lahat ng negosyante, investors at reporters sa loob ng ballroom. Ang mga Alcantara at ang kanilang tiyahin ay nagtangkang magtanim ng lason sa aking pamilya. Mariing pahayag ni Owen habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Gusto ninyong pag-usapan ang katatagan ng Montefalco Group? Ito ang katotohanan. Mula sa oras na to, ang formal na kasunduan ng kumpanya sa Alcantara Holdings, tuluyan ko ng pinapawalang bisa. At para sa iyo, Victoria?" Tumingin siya sa kanyang tiyahin na ngayon kasing putla na ng bangkay. "Ang mga ebidensya ng inyong insider training at paninira ay kasalukuy ng sinusumite ng aking mga abogado sa National Bureau of Investigation. Tapos na ang oras ninyo?" Nagkagulo ang mga reporter. Sabay-sabay humarap ang mga kamera at mikropono kina Victoria at Katrina na pilit nagtatakip ng kanilang mga mukha habang sinusubukan tumakas palabas ng ballroom sa ilalim ng kahihiyan.
Humarap muli si Owen sa pangunahing kamera na alam niyang may live feed na pinapanood sa mansyon. Ang kanyang matigas na mukha biglang lumambot at isang seryoso ngunit mapagmahal ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa aking asawa, si Iza, na nanonood ngayon, at sa aking matapang na anak na si Luna. Tapos na ang gabi ng mga superhero. Pauwi na si Papa upang alagaan kayo. Ang tagumpay ni Owen sa gala night ay nag-iwan ng malalim na marka sa mundo ng negosyo. Ngunit ang tunay na laban hindi pa tapos. Habang mabilis na binabaybay ng kanyang marangyang sasakyan ang daan pauwi sa mansyon, may mabigat na pakiramdam na lumulukob sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit na tinatawagan ang telepono sa mansyon ngunit walang sumasagot. Sa loob ng tahanan ng mga Montefalco, isang hindi inaasahang krisis ang kasalukuyang nagaganap. Matapos patayin ni Luna ang telebisyon at ang cellphone upang protektahan ng kanyang ina, nagpa siya si Iza na humiga na upang magpahinga. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, biglang binalot na matinding panlalamig at panginginig ang buong katawan ni Iza. Ang tatlong sanggol sa kanyang sinapupunan tila ba nag-aalsa at ang kanyang tiyan ay naging kasing tigas ng bato. Isang marahas na daing ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Iza. Mabilis nagising si Luna na natutulog sa maliit na kutsyon sa tabi ng kama. Nang makita ang kanyang mama Iza na namimilipit sa sakit at may hawak sa kanyang puson, binalot na matinding takot ang 5 taong gulang na bata. Mama, anong masakit po? Umiiyak na tanong ni Luna habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng ina. Luna, ang mga kapatid mo, tinatawag na nila ang doktor? Hirap at humihingal na wika ni Iza. Ramdam na isang mainit na likido na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang panubigan niya sa loob ng 7 buwan pa lamang ng pagbubuntis. Sa kabila ng kanyang takot at pag-iyak, mabilis na tumakbo si Luna palabas ng kwarto at sumigaw sa mga kasambahay upang tumawag ng ambulansya at ng kanilang family doctor. Saktong pagbukas na ingranding pinto ng mansyon ay ang pagdating ni Owen. Tumambad sa kanya si Luna na basang-basa ang mukha ng luha. Papa, si Mama, ang mga babies po ayaw pa silang lumabas ng maayos. Masakit na po ang tiyan ni Mama. Pagsusumbong ni Luna habang hinihila ang pantalon ng ama. Di na nag-aksaya pa ng sandali si Owen. Patakbo siyang umakyat sa master's bedroom at dinatan si Iza na halos mawalan na ng malay dahil sa tindi ng sakit, maagang paglilibor. Binuhat niya to ng buong ingat, ngunit mabilis. Sinakay sa kanyang sariling sasakyan at pinaharurot patungo sa ospital habang si Luna mahigpit na nakahawak sa upuan sa likod. Tahimik na nagdarasal para sa kanyang ina at sa mga kapatid. Ang gabi ng tagumpay biglang naging pinakamadilim at pinakadelikadong gabi para sa pamilya Montefalco. Ang buhay ni Iza at ng triplets ay nakabitin sa isang napakanipis na ulap ng pag-asa. Ang mga pasilyo ng St. Luke's Medical Center binalot ng nakabibinging katahimikan ng madaling araw. Tanging ang mabilis na tunog ng gulong ng stretcher at ang nagmamadaling mga hakbang ni na Owen at ng mga medical staff ang naririnig. Puti ang ilaw, malamig ang hangin, at ang mukha ni Iza halos wala ng kulay habang sinusugod siya sa operating room para sa isang emergency cesarean section. 7 buwan pa lamang, masyado pang maaga para sa mga triplets. Owen, ang mga anak natin. Nangihinang bulong ni Iza habang pilit na itinataas ang kanyang kamay upang abutin ang asawa bago sumara ang pinto ng OR. Nandito ako, sweetie. Lalabas silang ligtas. Lumaban ka pakiusap. Lumaban ka para sa atin? Mariing sagot ni Owen habang hinahalikan ng kamay ng asawa. Pilit pinipigilan ang sariling emosyon upang maging matatag. Nang tuluyang sumara ang pinto at umilaw ang pulang karatula na in operation, napasandal si Owen sa pader at dahan-dahang napaluhod si sahig. Ang bilyonaryong walang kinatatakutan sa boardroom, parang isang bata na walang magawa sa harap ng tadhana. Isang maliit na pares ng kamay ang biglang yumakap sa kanyang leeg mula sa likod, si Luna.
Papa, don't cry po. Malalakas sa mga babies natin at matapang si Mama. Bulong ng 5 taong gulang na bata habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng kanyang mga gamit ang maliit na panyo. Nagdadasal pa ako kay Jesus habang nasa kotse tayo. Sabi ko, ibigay niya po ang lahat ng lakas ko kay Mama. Niyakap na mahigpit ni Owen ang kanyang anak. Sa gitna ng dilim, ang wagas na pananampalataya ng munting si Luna ang nagsilbing sandigan niya. Lumipas ang 2 oras ng matinding kaba. Bawat minuto ay parang 1 taon para sa mag-ama. Biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas si Dr. Ramos. Hila-hila ang kanyang surgical mask. Bakas ang labis na bagod sa kanyang mga mata, ngunit may kasama tong malawak ng ngiti. Owen, it's a miracle, bungad ng doktor. Ang unang baby ay isang malusog na lalaki. Ang pangalawa at pangatlo, kambal na babae. Maliit sila dahil premature, ngunit umiiyak sila ng malakas at stable ang kanilang mga vital signs. At ang asawa mo, ligtas si Iza, na kaya ng katawan niyang operasyon. Parang nabunutan ng tinig sa dibdib si Owen. Napaluha siya sa labis na pasasalamat habang si Luna ay nagtatalon sa tuwa sa tabi niya. Triplets, ligtas sila! Paulit-ulit na bulong na milyonaryo. Sa parehong oras na yon, habang nagaganap ang himala sa loob ng ospital, dumating ang opisyal na ulat mula sa mga otoridad. Sina Victoria Montefalco at Katrina Alcantara tuluyan ang hinarang ng mga pulis sa paliparan habang nagtatangkang tumakas palabas ng bansa. Bit-bit ang mga ebidensyang nilalabas ni Owen sa gala night. Formal silang kinasuhan ng corporate fraud, harassment at insider trading ng walang piyansa. Ang mga buitre na nagtangkang sumira sa pamilya Montefalco tuluyan ang binalanggo ng batas, habang ang mansyon ay naghahanda na sa pagdating ng 3 bagong anghel na magdadala ng walang katapusang liwanag. Napuno ng ingay at init ng 5 magkakaibang tinig sa loob ng mansyon ng mga Montefalco pagkalipas ng ilang buwan. Ang nursery room na dating tahimik, napuno ng 3 magkakakulay na kuna kung saan mahimbing na natutulog sina Liam, ang panganay sa triplets at ang magkambal na sina Sofia at Talia. Sa gilid ng mga kuna nakatayo si Luna, may hawak na maliit na checklist. Suot ang kanyang paboritong headband, seryoso niyang binibilang ang mga gatas at lampi na nakahanda sa lamesa. Ayan, kompleto ng gamit ng mga sundalo ko. Nakangiting bulong ng 7 taong gulang na si Luna habang marahang inahaplos ang maliliit na paa ng kanyang mga kapatid. Sa kanyang pagiging ate, tuluyan nang nawala ang anumang bakas ng pagiging moody. Pinalitan to ng wagas na pag-aalaga at pagmamahal. Pumasok si Owen at Iza sa silid. Magkahawak kamay at may mga ngiting bakas ang tunay na kapayapaan. Wala na ang mga kalaban, wala na ang mga banta ng nakaraan. Sina Victoria at Katrina tuluyan ng nahatulan ng hukuman at nagdurusa sa likod ng mga rehas, malayo sa buhay na pinaghirapan nilang sirain. Salamat, Ate Luna, sa pag-aalaga sa kanila. Malambing na wika ni Iza habang niyayakap ang panganay na anak mula sa likod. Walang anuman po, Mama. Sabi ko naman sa inyo, ako ang pinakamalakas na ate sa buong mundo. Buong pagmamalaking sagot ng bata na ikinatawa ni Owen. Niyakap ni Owen ang kanyang buong pamilya, ang kanyang matapang na asawa, ang kanyang bayaning anak, at ang 3 bagong anghel na nagkumpleto sa kanyang imperyo. Di na to imperyo ng salapi at kapangyarihan sa negosyo, kundi isang imperyo ng wagas na pag-ibig. 5 taon nang mabilis lumipas, matapos ang delikadong gabi na halos magpabagsak sa mundo ng mga Montefalco. Ang mansyon na dati saksi sa mga banta at takot, tuluyan ang naging tahanan ng walang katapusang ingay, kulitan at pagmamahal. Ngayong araw, ang malawak na lawn ng mansyon nabalot ng makukulay na banderitas, mga lobo at naglalakihang mga laruan. Ito ang 5 kaarawan ng triplets, nina Liam, Sofia at Talia. Ate Luna, si Liam po kinuha yung icing ng cake. Sigaw ng 5 taong gulang na si Sofia habang tinuturo ang kanyang kambal na si Liam na may tsokolate na sa buong mukha. Si Luna na ngayon ay isa ng ganap na dalagitan na at 12 taong gulang na ay mabilis lumapit hawak ang isang pack ng wet wipes. Suot ang kanyang pamilyar na protektibong ngiti. Lumuhod siya upang punasan ang mukha ng kapatid.
Liam, bad boy. Lalapitan ka na naman niya ni Papa. Biro ni Luna habang kinikiliti ang kapatid. Sa paglipas ng mga taon, si Luna ang naging pinakamatapat na kanang kamay ng kanyang mama Iza sa pagpapalaki sa triplets. Ang kanyang pagiging moody nung bata pa siya ay tuluyan ng napalitan ng kapanahunan at pagiging isang ehemplo ng nakatatandang kapatid. Mula sa balkonahe, nakatanaw sina Owen at Iza habang magkahawak kamay. Si Owen, bagamat may ilang hibla na ng pilak sa kanyang buhok, ay mas mukhang bata at masayahin kumpara ng mga panahong alipin pa siya ng kanyang kumpanya. Si Fatima naman ang nagpanatili ng kanyang angking ganda at amo, suot na isang simpleng floral dress na sumasayaw sa ihip ng hangin. Tigilan mo na sila, Owen, malambing na wika ni Iza habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sino ang mag-aakala na pagkatapos sa lahat ng utos ni Victoria at Katrina, ganito kapayapa ang gigisingan natin araw-araw. Hinalikan ni Owen ang noo ng asawa, lalo pang hinigpitan ng yakap sa bewang nito. Dahil pinaglaban natin to, Iza. Dahil ipinaglaban mo ang mga anak natin. Ikaw ang tunay na pundasyon ng mansong ito. Sa kalagitnaan ng tawanan, lumapit ang isang kasambahay kay Iza. May iniabot na isang sulat na may selyo mula sa Correctional Institution for Women. Nanggaling to sa abogado ni Victoria at Katrina. Naglalaman na isang formal na hiling ng paghingi ng kapatawaran matapos ang 5 taong pagkakakulong. Tiningnan ni Owen ang sulat, ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahang hinawakan ni Iza ang kanyang kamay. Owen, wala nang galit sa puso ko. Basag ni Iza sa katahimikan. Ang regalong binigay sa atin ng Diyos, si Luna, sina Liam, Sofia at Talia, masyadong malaki para bahiran pa natin ang pait ng nakaraan. Matagal ko na silang pinatawad. Ngumiti si Owen, humahanga sa busilak na puso ng kanyang asawa. Kinuha niya ang sulat at itinabi ito. Kung saan ka masaya, sweetie, dun ako. Tapos na ang digmaan. Ito na ang ating habang buhay. Biglang tumakbo ang triplets patungo sa kanila. Kasunod si Luna na hinihingal ngunit tumatawa. Mama, Papa, blow ng candles na po, gutom na si Liam, sigaw ni Talia. Binuhat ni Owen sina Sofia at Talia habang hawak naman ni Iza ang kamay ni Liam at Luna. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa gitna ng hardin kung saan naghihintay ang kanilang buong pamilya at mga tapat na kaibigan. Sa ilalim ng sikat ng araw, ng hapon, ang pamilya Montefalco ay nag-celebrate hindi lamang ng kaarawan ng triplets kundi ang tagumpay ng pag-ibig na walang hangganan. At dito na po opisyal na nagtatapos ang ikalawang yugto ng ating napakagandang kwento ng pag-ibig, katapusan ng digmaan at tagumpay ng pamilya. Natutunan natin sa buhay ni Owen, Iza at ng matapang na si Ate Luna na ang tunay na pamilya ay hindi binubuo ng kawalan ng pagsubok, kundi ng tibay ng pagsasama sa gitna ng unos. Ang pagdating ng triplets ay patunay na ang bawat kabanata ng ating mga kwento, ang inyong mga komento, paglalike at pagbabahagi ng inyong mga oras ang nagbibigay ng buhay sa aming programa. Ang bawat sakripisyo ay may katapat na tripling biyaya mula sa langit kapag ang puso'y nanatiling matatag at marangal. Higit sa lahat, ang pagtatapos ng season 2 na ito, inaalay namin ng buong puso para sa ating mga tinuturing na bagong bayani, ang ating mga kapitapitagang overseas Filipino workers o mga OFW. Katulad po ni Isabella sa ating kwento na nagsimula sa ibaba at humarap sa mapang-aping mata ng lipunan, alam naming marami sa inyo ang nag-aaral, may mga matataas na pangarap o may mga profesional na kakayahan. Ngunit pinili ninyong isang tabi ang sariling kagustuhan upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Marami sa inyong pumiling maging domestic helper, nanny o caregiver sa malalayong lugar, hindi dahil sa doon lang kayo nararapat, kundi dahil sa wagas at dakilan niyong pagmamahal sa inyong mga magulang, anak at pamilyang naiwan sa Pilipinas. Alam po namin ang bigat ng inyong mga sakripisyo.
Ang hirap ng pangungulila, ang tiis ng mga among kuminsan mahirap pakisamahan at ang lungkot ng pagiging mag-isa tuwing sasapit ang mahalagang okasyon. Nais po naming ipaalala sa inyo, sa pamamagitan ng Ayesha TV, hindi kayo lang, ang inyong trabaho ay marangal, ang inyong puso ay dakila, at kayo ang sandigan ng aming mga pamilya. Sana po ang tagumpay ni Iza laban sa mga buwitre ng buhay ang nagbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa na sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, may magandang bukas at gantimpala na naghihintay para sa inyong mga pagsisikap. Darating ang araw, makakauwi rin kayo sa sarili ninyong imperyo ng pag-ibig. Patuloy po kayong mag-iingat kung nasan man kayong bansa ngayon. Naway patuloy kayong gabayan at protektahan ng may kapal. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, hanggang sa muling pagbubukas ng pahina ng isa na namang kwentong pupukaw sa inyong mga puso at magpapaiyak sa inyong mga mata dito lang sa Ayesha TV. Mabuhay ang bawat Pilipino at OFW sa buong mundo.